Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At Brother Angel, dito may sasagutin lang ako si Sister Mariana Isidiente. Good evening po, Brother John Ray. Tanong ko po ito. Nabasa ko lang ito. Ang doktrina ng immortality of the soul ay nanggaling sa ahas ayon sa Biblia. Saan po natalata ito, Brother John Ray? Sister Mariana Isidiente, ang pahayag na yan galing sa mga SDA. Nagulat nga ako kasi may debate si Dinmar Santiago dyan. No? Pinatutunayan ni Dinmar Santiago, ganito ang hatred ni Dinmar Santiago sa mga Katoliko, mga kapatid. Sa debate na yan, pinakinggan ko yung debate niya dyan, laban kay Pastor, anong pangalan ng pastor na yun? Born again pastor. Kasi si Dinmar Santiago ang affirmative. Patutunayan ko na ang immortality of the soul ay nagmula sa ahas. So nagulat ako, bakit may ganun bang doktrina? Sa kanila lang yan, wala yan sa Bible ko, kapatid. Pero nung ipiniliwanag yan ni Dinmar Santiago, ang lumabas sa kanyang explanation is Truman fallacy. Truman fallacy. Hindi niya inexplain kung bakit nagmula sa ahas ang immortality of the soul. Bagkus ang explanation ni Dinmar sa kanyang sariling paksa, ikinabit niya sa Catholic Church. So, dahil ang kanya palang stand is ang kaluluwa ng tao ay namamatay o natutulog. Natutulog lang, wala pa sa langit, wala pa sa impyerno, wala pa sa purgatory daw. Tinira ni Dinmar Santiago ang turo ng simbahan about sa eschatology natin. So, Truman fallacy. Nagtindig siya ng isang paksa na ang kanyang paksa naman ay hindi ayon sa kanyang tinitindigan. Truman. Tapos ang kalaban niya, hindi Katoliko, born again. Grabe ang galit ni Dinmar Santiago. Pero the way explain ni Dinmar Santiago kasi ang immortality of the soul daw, mali daw ang parang ganito ang naunawaan ko sa kanyang stand. Mali ang teaching sa Catholic about purgatory. Kasi wala daw purgatory. So ang sabi ni Dinmar Santiago, ang aral na immortality of the soul ay sa demonyo yan. Tapos kinakapit niya sa atin. Tingnan mo ang galit ni Dinmar Santiago sa Katoliko, mga kapatid. Hindi Katoliko ang kaharap niya. Born again. Tapos siya ang magpapatunay na immortality of the soul galing sa ahas. Pero nung ipanaliwanag niya, wala siyang napatunayan. Bagkus, gumawa siya ng argumento na yung kaniyang paksa na pinapatunayan ay aral Katoliko. Tingnan mo kung paano mag-argumento mga tao na yan. Truman fallacy. Nagtayo ng paksa, tapos yung stand niya, hindi ayon sa paksa niya. Gumawa siya ng senaryo para yung paksa niya, ikapit niya sa Roman Catholic. Kaya sinabi niya na yung immortality of the soul galing sa ahas. Ibig sabihin, yung paniniwala natin daw about purgatory, sa demonyo yon. Kasi daw, ang tao,
kapag namatay daw, itong kaluluwa, itong katawan natin, ito yung kaluluwa na mismo. Based daw sa Genesis 3:19 na ang tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay, yung katawan nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Yan ang problema kapag kulang tayo sa theology, kulang tayo sa philosophy. So, yan sister, walang talata sa Bible. Ang paksa na yan, ginawa ng mga SDA, hindi dahil doktrina nila yan. No, hindi. Hindi nila doktrina yan. Ginawa nila ang paksa na yan para ikapit sa Katoliko. Kaya Stroman yan. Huwag kang maniwala dyan. Stroman yan. Pakinggan mo yung debate niya. Siya ang siya ang affirmative. Pero nung pinaliwanag niya, sa Katoliko pala yan na doktrina. Hindi yan doktrina ng Katoliko. Yan po ang lumabas dyan. Kaya huwag kang maniwala dyan. Gawa-gawa lang ng mga SDA yan. Sobrang galit nila sa Katoliko. Kahit ano-ano lang pinagagawa nila. Nagulat nga ako dyan sa debate nila na yan eh. So wala yang talata sa Bible sister at hindi yan aral ng Katoliko. Tandaan niyo ito. Immortality of the soul galing sa ahas, aral yan ng mga SDA. Pero hindi nila aral. Ginawa nila ang tema na yan para ipakapit sa Katoliko. So kung Katoliko ka, tapos kakalabanin mo sila, ang lumalabas, ang kinakalaban mo, hindi si Dinmar. Yung paksa niya. Yung paksa niya, ang kinakalaban mo na para sa kanila, aral nyo yan, kinukontra mo. Yun ang lumalabas doon. Kaya nga fallacy, Stroman fallacy yan. Yan, sister, huwag kang maniwala sa nabasa mo. Walang talatang ganyan sa Bible at hindi yan aral ng Katoliko. Kasi ang ginawa ni Dinmar Santiago, kinapit niya yung tema niya sa Katoliko na aral daw natin, yung immortality of the soul galing sa demonyo. Yan ang ibig sabihin niyan, sister, kaya huwag kang maniwala dyan. Gawa-gawa lang ni Dinmar Santiago yan. At saka, At hindi po galit si Bro Junri, passionate lang. Passionate lang. At saka narinig ko kasi Brother Jando. Narinig ko ang niyan. Narinig ko yung debate ni Dinmar Santiago at pastor, ano pa pangalan ng pastor na yun ng kalaban niya, si Dino? Ano yun? Pastor Dino yata yun, ng Born Again. Tapos nakinig ako sa stand ni Dinmar Santiago kasi nagkaroon ako ng interest makinig. Paano nasabi ni Dinmar Santiago na ang immortality of the soul ay galing sa demonyo? Akala ko yun talaga ang aral ng SDA. Hindi pala. Pinatunayan ni Dinmar yan na yung aral na yan ay galing sa demonyo kasi ikinakapit niya sa Katoliko na aral ng Katoliko yan dahil sa purgatorio. Kaya Stroman fallacy. At saka tandaan natin na sa mga SDA, pag sinabing kaluluwa sa kanila, yun ang katawang tao. Oh, ito na yung kaluluwa mo. Oh. Kaya sa kanila, yung paliwanag niya eh. Kaya sa kanila, kaya sa kanila, pag sinabing immortality of the soul, is yun ay tumutok sa ahas daw galing, sa demonyo daw galing yung immortality of the soul. Kasi sa kanila kasi, yung soul ay yung mismong katawang tao. Itong balat mo, pag nasugatan ito, nasugatan ng kaluluwa mo. Ganun sa kanila. Pag namatay yung katawang tao mo, namatay ang kaluluwa mo. Hindi nila may paliwanag yung Mateo 10:28. Oo, yun. Hindi nila may paliwanag yun. Huwag kang matakot sa makapatay sa katawan, ngunit hindi sa kaluluwa. Hindi nila may paliwanag yung Mateo 10:28. Kasi tumatakbo sila doon sa Ezekiel, yung ang kaluluwa ng taong masama ay mamamatay. Tama, mamamatay naman talaga kasi ang Diyos ang papatay ng kaluluwa na yun. Di ba sabi, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, impyerno yun. Ang sabi kasi doon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng inyong katawan, hindi naman nakakapatay sa kaluluwa. Ang dapat yung katakutan ay yaong nakakapatay sa katawan at kaluluwa sa impyerno. So yung kaluluwa ng taong masama, umamatay talaga yun, pero ang Panginoon ang papatay doon. Ang Panginoon. Ang problema sa kanila kasi, yung unawa nila doon sa Ezekiel is ang katawang tao ang mamamatay, di patay kaluluwa. Yun ang nila doon. Sila naniniwala sa naipit nga siya, Brother Jando. Naipit siya ni ano pangalan ng pastor na yun sa Born Again? Naipit siya, tinanong siya sa
Tinanong siya dito, oh, sa James 2, tinanong siya sa James 2:26 eh. Ang ganda ng tanong sa kanya ni Pastor James eh, pangalan sino ba yun? Pastor Sino Dino, no? Ito kasi ito kasi yung nakasulat sa James 2:26. Basahin natin ha. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamaan. Kasi kay Dinmar kasi yung katawan yun na yung kaluluwa. No, kung babasahin kasi natin to sa ang dating Biblia, kaluluwa 'yan. O espiritu pa rin sapagkat kung paanong ang katawan, King James pala yung binasa nila, King James yung binasa nila dito soul lang spirit pan pala. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. Yung body daw na walang espiritu is dead. Ang ganda ng tanong niya sa kanya dyan. Anong nakasulat dyan? Body without spirit is dead? Or nakalimutan ko yung tanong alam mo ang sagot ni Dinmar Santiago? Ang layo sa tanong. Pakinggan niyo yung debate nila. Ang layo talaga sa tanong ng sagot ni Dinmar Santiago. Hindi lang napansin ni Pastor yung sagot ni Dinmar Santiago kasi nag-shift siya agad sa ibang tanong. Pero kung napansin lang ni Pastor yung tanong, ang layo ng sagot. Ipit si Dinmar Santiago eh. Kasi sa kanya kasi hindi nagkahiwalay yung kaluluwa at katawan. Napakalinaw dito, body without spirit is dead. Ang kay Dinmar kasi, pag patay ang kaluluwa, patay din ang katawan. Pagkapatay ang katawan, patay ang kaluluwa, natutulog lang. Natutulog doon sa kasi sa Bible, yung mga natutulog, yung patay sa mata ng Diyos, natutulog lang yan. So yung patay, ibig sabihin, yung kaluluwa mo natutulog doon sa sementeryo. Andun lang sa sementeryo, natutulog. Yun na nga, kaya Yun ingat tayo. At saka meron din kaming debate ni Denmar Santiago na bigla niyang isiningit yung tatlong grupo. Yung Hudiyo, Hintil, at yung sa huling panahon na isingit niya. Hindi turo sa SDA yun ha. Turo yun ng INC ni Manalo, hindi to yung turo ng SDA. Naalala ko, dati pala siyang member ng INC ni Manalo. Debate namin, SDA na siya nung debate na yun ha. Halo-halo na yung halo-halo. Halo-halo na. Bigla niya siningit yung tatlong grupo. Yung Hudiyo, yung hindi, at saka yung sa huling panahon. Taka ako, SDA na to, ba't siningit na? Hindi naman siya INC na. Siningit niya, ibig sabihin, nakutaw ng utok ka na niya. Ano ba sa Tagalog yun? Nakutaw ng utok ni Denmar Santiago, bahala na siya masabutan to. Okay. Bro Jando, Yes, Brother Angel. Naalala ko yung mga panlait na tao, di ba? May ganyan na nilalait niyo yung rin, at saka ikaw. Yung mga panlalait maliban dun sa 1916 para sa lahat po ito, no? Actually, magandang yan, pinag-uusapan kasi panlalait, maraming ganun, mapanlait sa salita. Efeso 4 nga bro, 29 to 30 bro, 31. Okay, ano mo na ba na, Genre? Efeso 4 bro, 29. 4:29 ng Efeso. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, paalala yung salita nyo, kontrolin nyo dahil hindi lang simpleng yung kasalanan na yun dahil pati ang Espiritu Santo na nagagalit yan. Alright. So, wag kayong gumamit ng masasamang salita kundi yung makapagpalakas at angkop sa pagkataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakarinig. 30, bakit daw? At wag ninyong saktan ng Wait lang bro, kanina ano yan, wag gagamit ng masamang salita. Napakaraming taong gumagamit ng masasamang salita. Bakit daw? May dahilan yan eh. Kapag gumagamit ka ng masasamang salita sa 30. Sa 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Pause bro, ano sabi diyan? Nasasaktan ng Espiritu Santo. Sa mga nakikinig ngayon,
Napakaraming taong ganyan. Nagsasalita, walang preno. Puro panla. Tapos ano ba yung mga ano pa dyan, yung mga masasamang salita? Babanggitin yan sa 31. Tuloy natin ha. Ito yung mga masasamang 31. salita. Kasama yan yung revealers din. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, huwag na kayong magbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. May kilala ba kayong gano'n? Mapanakit ng damdamin ng kapwa? Meron bro. Mapambulyaw? Manlalait? See? Ang dami kayang ganyan, no? Ayaw naman nating anuhin. Pero yung conscience, examine your conscience. Yung nasasaktan ng kalooban ng Espiritu Santo. Alalahanin natin, pag nagkasala tayo sa Espiritu Santo, walang kapatawaran yan. Paalala po sa atin yan, di ba? Sabi ni Jesus, magkasala na kayo sa Ama at sa Anak, wag lang sa Espiritu Santo. Dito malinaw kasi doon sa 30 eh. Ulitin natin bro yung 30. Kapag gumagawa ka ng ganyan sa lahat ng mga mapanglait, ulitin natin sa 30. Pag ang Espiritu Santo ang nagalit na, Sa 30? 30 tantayos. 30 lang, ulitin natin. Balikan yung 30. Sige. Oo, so paalala. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Anong ang sabi dyan, i-post mo dyan bro. Kapag nanlalait ka, nagsasalita ka ng masasamang salita, this is a serious matter about our salvation. Kung gusto mong maligtas, maiwas ka sa impyerno, alisin nyo na yung masasamang salita. Just keep quiet na lang in a situation na nahihirapan ka. Just keep quiet. No? O kung sabihin mo siya in a nice way. Pero pagkatapos ng tama na. Pag hindi mo makontrol ang situation, just be quiet. Nagdudulot ng ano yung Espiritu Santo, malinaw po yan. Ang mahirap diyan, ang Espiritu Santo, pagka nagkasala tayo, baka hindi na tayo mapatawad niyan sa mga pagpangungumpisal natin. Paalala po sa atin lahat yan, no? Ang dami kayong manlalait, hindi lang naman ng revealers dyan. Kahit sa mga kamag-anak natin, mapanlait, lait dito, nambubulyaw, ng masamang salita sa kapwa. Abay, ang Espiritu Santo nakakalaban pala natin. Kaya ako ingat ko sa pananalita. Brother Angel? May nagpapapansin sa akin dito, Brother Angel. Pagkatapos mo, Brother Angel, mahaba yung sinabi niya dito at medyo maganda yung sinabi niya. Pero gusto ko lang maklaro ito, Brother Angel. So, patuloy mo na, Brother Angel. Sige. Ano yung solution ngayon? Sabi ng Diyos diyan, siyempre, sinabi ng mga apostol, galing sa Diyos yan. Sa 32, ano dapat ang gawin daw? Kasi tigas ng ulo ng mga tao, yung salita, hindi makontrol. 32 bro, sa 32, okay. Efeso 4:32. Sa halip, okay, basahin natin sa 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Maging ano daw bro? Maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa. Tingnan mo, mabait ka na ba bro, Jando? Teka, ba't ako nadamay dito? Mabait ako. Pagtulog. Pero pero hindi naman siguro masama na sabihin natin yung totoo. Halimbawa, nagkamali ka. Kahit nanay mo, magagalit yung nanay mo eh. Amen. Normal talaga tayo magalit. Pero yung manglait na sabihin na, ano daw yun? Ano sabi niya? Horse? Yung ganon. Yun ang panlalait doon. Ano ba yan sila sa punto por punto? Yung tunto por tunto. Ano yan tunto por tunto? Mga tao ba yan sila o kabayo? Mga ganon. Mental pa ang sinabi. Galing mental yung mga pero hindi naman masama, Brother Angel, pag tayo ay nagalit. Hindi masama yun pag tayo nagalit. Lalo na pag nakikita na hindi tama ang ginagawa. Hindi pwede yung tumahimik lang tayo. Pwede tayong magalit. Huwag lang tayong magkasala. Correct. Galing
Amen. Diyan do ah. Mabait si Bro ako Junri, eh. mabait na yan. Ha? Mabait ako eh. Maunawain. Ano Brother Angel? Si Bro Junri, mabait na rin at maawain. Brother Angel, Brother Jundre. Yes. 9:59 na. Si Divine naantok na. Paano to? Tuloy nyo muna o mag-end na tayo? Tuloy na muna kami bro kasi may sasabihin pa ako. Marami sige, pa. May sige. nag-message dito. Ito na si Divine, no? Ito na si Divine, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Naglalambing Sige bro, na. kami na. Sige Inaantok na bro. to.